Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At bago po tayo magsimula ay mag-shoutout po muna tayo sa mga May 9 birthday celebrants, kina Ray Budi, Randy Gutierrez, at kay Wilma Umil, my elementary classmate po sa Aurora Elementary School. Ngayon din po sa May 10 birthday celebrants, kina Marisa Balabo Lapus at Evangeline Barbasa Macson. Sila po ang aking Manila High School batchmate 1975. At ganoon din po sa mga May 10 birthday celebrants pa rin, kina John Paul Tutor, Cyrus Gumenlin, J. Mark Bugal, Satur Valeriano, Oliver Angeles, Joel Laksamana, at kay Alit Musinabre Peralta ng Barangay 702. Maligayang kaarawan po sa inyo lahat at naway patuloy kayong pagpalain ng ating poong may kapal. Ang ating pong tatalakayin natin sa araw na ito ay ang huling yugto ng pagtalakay natin sa travel rules na mayroon diagram. Tatalakay naman natin yung player na both feet are off the court. Ito po ang una. Makikita niyo po sa diagram yung first step ay left at the second step ay right. Ito po yung mag-upisa tayo doon sa number 1. If both feet are off the court, player receives the ball, then lands with one foot. Yung player po ay off, ang dalawang pa ay wala sa floor. Airborne player po siya. Na-receives niya ang bola, then nagland siya with one foot. Then, follows by the other foot, then the first foot to touch the court shall be the pivot foot. So, alam natin ang pivot foot. Yung first step. To start a dribble, ball must release from hands before lifting the pivot foot. On a pass or shoot for goal, pivot foot or both feet may be lifted, provided no foot shall touch the court before the ball is released from hands. Yan po isang diagram. Ito po ang pangalawang diagram naman. Makita nyo sa picture, first step, isang paa, yung kaliwa, at second step ay both feet. Ito po yan. If both feet are off the court, player receives the ball, then lands with one foot. If that player jumps up on that one foot, he may land on both feet simultaneously. In this case, the player may not pivot with either foot. So, wala na po siyang pivot foot nung tumalon siya. To start a dribble, ball must release from hands before lifting any foot. Bago po mag-start ang dribble, kailangan po yung bola ay wala sa kamay bago mag-lift ang any foot. Kailangan wala sa malip na any foot. Okay? To pass or shoot for goal, one foot or both feet may be lifted, provided no foot shall return to the court before the ball is released from hands. Sa sitwasyon na to, yung both feet pwede siyang tumalon. One foot or both feet, provided po no foot shall return to the court before the ball is released from the hand. Kailangan mabitawan niya ng bola bago bumaksak ang alimang paa sa court. Ang ating patuloy naman sa pangatlong diagram ay yung same foot landing. Unahin po natin yung one foot. Kita niyo po yung sa diagram, right foot first step at second step is right foot pa rin. Ito po yung sa Article 25.2.1, Bullet 2-8. Sabi, dalawang sitwasyon pwede mangyari doon. Una, player gathers the ball after a dribble with one foot on the floor. Yung player po nag-dribble, then nag-stop siya ng dribble, gathers the ball with one foot on the floor. Or, yung pangalawang sitwasyon, airborne player catches the ball and lands with one foot. Yung player po, ang dalawang paa niya off the court, airborne player siya, na makuha niya ang bola, nagland siya with one foot. Pag ginawa na ito ay then jumps off that foot and lands with the same foot with the ball, traveling violation po yan. Sabi doon, kasi same foot landing po siya with the ball. Kasi bakit po? Kasi pag tumalon siya with one foot at pwede niyang bitawan ng bola o na-pass o na-shot. Pag bitawan niya ang bola o na-pass o na-shot at nagland yung kanyang paa, wala pong traveling violation. At sabi nga same foot with the ball.
Ang susunod naman natin yung boat pit. Okay? Apat na sitwasyon nito. Unang sitwasyon, makita niyo yung diagram, first step is boat pit. Second step niyo po ay boat pit pa rin. Apat na sitwasyon ang pwede mangyari dito. Unang sitwasyon, player gathers the ball after a dribble with both feet on the floor. Nagde-dribble ng player, okay, tumigil siya with both feet on the floor na mag-gather niya ang bola. Pangalawang sitwasyon, player comes to a stop on the first step with both feet. Ang ibig sabihin po nito, nung nag-dribble siya, nag-gather niya ang bola with one foot, zero step yun. Tumalon siya doon with both feet, naglan yung first step. Both feet po, first step. At ang pangatlo, airborne player catches the ball and lands with both feet. Airborne player po siya, yung dalawang paa niya wala sa floor, nakatalon siya, pinasahan siya, at nagland both feet. At yung pang-apat na senaryo, player receives the ball standing with both feet. Nakatayo ang player, yung both feet niya sa floor, at naka-receive ng bola. At pag ginawa nila ito, then jumps up on both feet, tumalon siya on both feet, and lands with the same both feet with the ball, yung po traveling violation. Yan lang po pag nag-land siya with the ball. Bakit po? Kasi pwede siyang tumalon, no? Pag tumalon siya at naipasa niya o tumira siya, wala sa kanyang bola wala sa kanyang kamay ang bola at nag-land siya with both feet, wala pong traveling violation. Kaya dapat tala same foot with the ball. Yan po ang ating aralin sa araw na ito at naway na unawa natin. At bago tayo magwakas ay mag-iiwan tayo ng salita ng Diyos na matagpuan sa Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Yan po ang salita ng Diyos. Muli po hanggang maraming salamat sa patuloy ng pagtalangkilik. Ito po yung abang lingkod, former FIBA referee, Eto Kamarangan. Hanggang sa muli. Bye-bye.